Hindi makapaniwalang tiningnan ng manager ni Bianca. Si Bianca habang nag-iimpake ito ng mga gamit niya. Hindi niya na alam kung paano niya kukumbinsin si Bianca na wag itong umalis. Are you really sure about this? Nasa kalagitnaan ka pa lang ng pangarap mo, Bianca. Isusuko mo na lang bang mga pinaghirapan mo nang dahil lang sa isang lalaki? Naiinis na wika ng manager ni Bianca. Inihinto ni Bianca ang pag-iimpake at tinignan ng manager niya. Maraming taon ko na rin namang ine-enjoy ang pangarap ko, Sandra. Hindi ko ba pwedeng piliin naman munang sarili ko kahit na ngayon lang? Hindi ko naman sinabi na tatalikuran ko ang pangarap ko. Itutuloy ko pa rin naman pero gusto kong mag-for good na sa Pilipinas. We can still accept ng mga endorsement basta sa Pilipinas na tayo mag-stay. Sawang-sawa na ako dito sa New York. I wanna go home, wika niya. Go home? Dito na kayo nakatira simula na mag-college ka. Ito ng tahanan mo ngayon at kung gusto mong umuwi ng Pilipinas, pwede naman pero hindi ka pwedeng mag-stay doon. Umiling si Bianca, desidido na siyang bumalik ng Pilipinas, maging kapalit man noon ay ang pangarap niyang matagal niyang inabot. I want him back. I want to win him back. Pinili kong pangarap ko kaysa sa kanya at gusto ko namang siya naman ang piliin ko ngayon. Hindi ba ako pwedeng maging masaya? I'm still a human, Sandra. Nasa stage na rin ako nang gusto ko nang maging asawa at ina. Napapahilot na lang ang manager niya sa sentido nito. You cheated on him, remember? Pagpapaalala ni Sandra sa nagawang kasalanan ni Bianca kay Santino. I know. Hindi mo na kailangang ipaalala sa akin at yun ang pinagsisisihan ko sa lahat ng ginawa ko sa kanya. Ibinigay ko ang sarili ko sa taong alam kong makakatulong sa akin para maging isang sikat na model. Masyado ako nakampante sa pagmamahal ni Santino sa akin. Akala ko hindi niya ako magagawang sukuan pero nang mahuli niya ako having sex with another man, doon niya na ako sinukuan. Akala ko makakalimutan niya rin yun kaya pinili kong pangarap ko. Inakala ko na maghahabol pa rin siya sa akin kapag lumipas nang nangyari. Pero sa huli, ako palang maghahabol sa kanya. Ayaw kong pagsisihan sa huli ng ibang babae ng mamahalin niya. I want to know if he's telling the truth. Gusto kong malaman kung may asawa na ba talaga siya. I want him back. May ding wika ni Bianca. Gusto niyang si Santino naman ang uunahin niya ngayon. Gusto niyang sarili niya naman ang pipiliin niya. Gusto niya ring maging masaya. And what if he's telling the truth? What if he's already married? Ani naman ang manager niya. Natahimik si Bianca at nag-isip ng ilang minuto. Aagawin ko siya. Sagot niya. Napapailing na lang si Sandra kay Bianca. Babawiin ko kung anong akin. Alam ko mahal pa rin ako ni Santino. He's just mad at me. At kung susubukan kong ligawan siya, baka sakaling ma-realize niya ako pa rin ang mahal niya. Pamimilit pa rin ni Bianca, napabuntong hininga na lang ang manager niya dahil mukhang wala na itong magagawa para pigilan siya. Nang matapos si Bianca sa pag-impake ay bumukas naman ang pintuan. Pumasok ang kanyang ina, nagmamadaling mahabol siya. What are you thinking, Bianca? Babalik ka ng Pilipinas? Wika ng kanyang ina. Inis na tiningnan ni Bianca ang manager niya. Wala namang ibang tatawag sa mommy niya kung hindi ang manager niya. Hayaan niyo na ako, mommy. Hindi ko naman iiwan ang trabaho ko. Itutuloy ko pa rin naman ang pagiging model ko. Basta, uuwi na ako ng Pilipinas. Hayaan niyo naman piliin ko sarili ko, mommy. Ayaw kong pagsisihan sa huli na hayaan ko makuha ng ibang babae ang lalaking mahal ko. Please, mommy. I want to be happy too. Nakikiusap na saad ni Bianca. Napabuntong hininga naman ng kanyang ina, lalo nang makita nitong nangingilid ng mga luha niya. Do you really love him? Tanong ng kanyang ina. Tumango naman si Bianca. Mahal na mahal ko siya, mommy. I want to be with him forever. Tama ng 2 taon na pinili kong pangarap ko. Hayaan niyo naman akong piliin ng taong mahal ko. Wika niya. Wala namang magawa ang kanyang ina. If that is what you want, then go. Susuportahan kita sa gusto mo. Niyakap ni Bianca ang kanyang ina dahil sa saya. Akala niya ipipigilan siya nito na huwag bumalik ng Pilipinas. Kinuha ni Bianca mga maleta niya saka siya umalis. Nakasunod naman sa kanyang manager niya. Susunod ako sa susunod na araw sa Pilipinas. Tawagan mo ko kapag may kailangan ka. Yun na lang ang nasabi ni Sandra na ikinatango ni Bianca. Inihatid na ni Sandra si Bianca sa airport. Alam niyang hindi niya na mapipigilan si Bianca dahil desidido na talaga ito sa desisyon niya. Samantala naman, malalim pa rin ang iniisip ni Santino.
Hindi pa rin niya alam kung anong gagawin niya. Si Lian na ang gusto niyang makasama habang buhay. Si Lian lang ang gusto niyang magiging ina ng mga magiging anak niya. Sana nga nakinig na lang siya noon kay Justin. Sana hindi na lang muna niya itinuloy ang surrogacy. Itutuloy ang problema niya ngayon. Hinilit ni Santinong sentido niya saka sinubukang ituon ng mga trabaho niya. Ang atensyon niya, pagsapit ng hapon, sinundo na ni Santino si Lian. Habang nasa biyahe sila ay tahimik si Santino. Ramdam ni Lian na may malalim tong iniisip kaya nilingon niya ito. May problema ba? Hindi niya na matiis na tanong. Napabuntong hininga naman si Santino pero hindi pa rin siya makasagot. Iniisip pa rin niyang mararamdaman ng asawa niya. You can tell me kung ano tumatakbo sa isip mo. Ani pa ni Lian. Ayaw niya magkaroon na naman sila ng problema ni Santino. Hinihinto naman muna ni Santino ang sasakyan nila sa gilid. Sa harap pa rin siya nakatingin dahil hindi niya kayang makita ang magiging reaksyon ni Lian sa sasabihin niya. Kung sasabihin ko ba sa'yong ipalaglag ang ipinagbubuntis mo, papayag ka ba? Ikaw ang gusto kong maging ina ng magiging anak ko, Lian. Pero natatakot akong pag-aawayan natin ang tungkol sa ipinagbubuntis mo ngayon in the future. Nag-iba naman ang ekspresyon ng mukha ni Lian. Iniwas niya na rin ang paningin niya kahit hindi nakatingin sa kanya si Santino. Ito bang matagal na gumugulo sa isip ni Santino? Akala niya tanggap na ni Santino ang pagbubuntis niya pero hindi pa rin pala. Ito ang naiisip mong solusyon para maging maayos ang relasyon natin? Matabang na wika ni Lian. Gusto kong tanggapin love. Gusto ko talaga pero may takot sa puso ko na baka kapag nagkaroon na tayo ng anak nating dalawa, hindi ko mapanagutan ang pagiging ama sa pinagbubuntis mo ngayon. Natatakot lang ako na baka hindi ko mabigyan ng pantay na pagmamahal ang mga bata. Paliwanag ni Santino. Mapait naman ang ngumiti si Lian. Gusto ko nang umuwi. Yun na lang ang sinabi niya. Wala namang nagawa si Santino kung hindi ang mag-drive. Nang makauwi sila ay dumiretso si Lian sa kwarto ng lola niya. Hindi naman na nagtaka ang lola niya nang makita nitong umiiyak siya. Nilapitan ni Elsie si Lian sa kahinaplos to sa likod para pakalmahin at i-comfort. Hinayaan na muna ni Elsie na umiyak ang apo niya. Kakausapin niya na lang ito kapag kumalma. Alam ni Elsie hindi siya bulag at hindi siya manhid para hindi makita at maramdaman ang nangyayari sa kanilang mag-asawa. Tumagal ng halos 15 minutos ang pag-iyak ni Lian. Makalipas ang ilang minuto ay tumahimik na si Lian. Yakap-yakap niyang una ng lola niya habang nakadapa siya. Kalmado ka na ba? Tanong ng lola niya sa kanya. Naupo naman si Lian saka siya sumandal sa headrest habang yakap-yakap pa rin ang unan. Akala ko ba okay na kayo? Akala ko ba wala nang problema? Anong nangyayari ngayon? Tanong pa nito. Tinignan ni Lian ang lola niya. Pinag-iisipan niya kung sasabihin niya ba sa lola niya ang problema nila ngayon ni Santino. Hindi naman sumagot si Lian. Buntis ka ba? Diretsong tanong ng lola niya sa kanya. Bahagya namang nagulat si Lian pero hindi pa rin siya nagsalita. Napapansin ko lumalaki ang balakang mo. Pansin ko rin na medyo tumatakaw ka sa pagkain. Tahimik lang ako, Lian, pero nakamasid lang ako sa'yo. Baka nakakalimutan mo, ako na nag-alaga sa'yo simula bata ka pa lang. Kaya kilalang kilala na kita. Alam ko kapag may nagbago sa'yo. Alam ko kapag may problema ka. Buntis ka ba? Pag-uulit na tanong nito. Pwede bang matulog muna ako, Lola? Aniya saka siya nahiga at tumalikod sa lola niya. Hindi naman na pinilit ni Elsie ang apo niya na sabihin ko anong problema nito. Handa naman siya maghintay kung kailang handa na si Lian na sabihin ang mga problema niya. Nililingon naman ni Santino ang kwarto ng lola ni Lian dahil hanggang ngayon ay hindi pa rin lumalabas si Lian. Nang lumabas si Elsie sa kwarto ay mabilis na iniwas ni Santino ang paningin niya at kunwaring may ginagawa sa laptop niya. Nilapitan naman siya ni Elsie. Gusto mo bang samahan muna si Lian sa kwarto ko? Doon na muna kayo matulog. Sa guest room na lang muna ako matutulog. Wika ni Elsie. Tiniklop naman muna ni Santino ang laptop niya para harapin ang lola ni Lian. Hindi po ba kayo galit sa akin? Magalang niyang tanong. May dapat ba akong ikagalit? Tanong naman ni Elsie. Dahil pinapaiyak ko po si Lian ngayon. I don't want to see her hurt pero kahit ano po yatang sabihin at gawin ko, masasaktan ko pa rin siya. Nakayukong saad ni Santino. Nahihiya siya dahil sasaktan niya ngayon si Lian. Hindi niya na rin kasi alam ang gagawin at pipiliin niya. Tipid lang naman nang ngumiti si Elsie. Hindi ako mangingialam sa kung anong problema niyo ngayon. Kayo lang naman ang makakaayos ng kung anong pinagdadaanan niyo. Subukan mong ipaintindi sa kanya kung anong gusto mo pero hayaan mo ring intindihin ng gusto niya.
Dalawa kayo ang dapat na mag-isip kung anong dapat niyong gawin na hindi nasasaktan ng isa't isa. Kung magkasalungat ang mga gusto niyo, isa sa inyo ang dapat na mag-give away. Para manatiling maayos ang relasyon niyo. Pag-advise nito. Tumango naman si Santino saka siya tipid ng ngumiti. Salamat po, Lola. Pasensya na rin po kung hindi ko natupad ang pangako kung hindi ko sasaktan at paiiyakin si Lian. Nakayuko pa rin niyang saad. Walang perfect na relasyon. Hindi maiwasang masaktan ninyo. Minsan ang isa't isa't normal lang yun sa mag-asawa. Ang kailangan niyo pag-usapan ngayon ay kung paano niyo maaayos kung ano man ang pinagmumulan ng away niyo. Listen to each other, okay? Magalang naman na tumango si Santino sa kanya muling tinignan ang kwarto ng lola ni Lian. Paano niya ba ito kakausapin? Alam niya namang nasaktan niya ito sa sinabi niya kanina. Sa guest room na lang muna ako matutulog. Samahan mo na si Lian sa kwarto ko. Hindi na po muna. Sa tingin ko kayo po ang kailangan niya ngayon. Ayaw ko naman pong lalong sumama ang loob sa akin ng asawa ko. Aniya na ikinatango na lang ni Elsie. Nakabalik na si Bianca ng Pilipinas at excited na siyang makita ulit si Santino. Araw-araw niya itong guguluhin hanggang siya magsawa at sumuko na si Santino. Napapangiti na lang si Bianca at pumunta siya kaagad sa office ni Santino kahit na maaga pa lang. Kumatok siya sa pintuan pero walang sumasagot. Sinubukan niyang buksan ang doorknob, napangiti naman siya na mabuksan niya ito. Pumasok na siya sa loob ng office saka nilibot ang paningin niya. Naupo rin siya sa swivel chair ni Santino sa katinignan ng computer nito. Tipid siyang ngumiti ng deleted na lahat ng mga pictures nilang dalawa. Wala na rin ng mga picture frame niya sa office ni Santino. Samantalang dati puro mukha niya at picture nila ni Santino ang wallpaper ng computer, laptop at cellphone ni Santino. Binuksan ni Bianca ang drawer ni Santino sa kakinuhang mga papeles na nandun. Isa-isa niyang tinignan ang mga nilalaman ng mga envelope. Gusto niyang intindihin ang trabaho ni Santino pero nahihirapan siya. Wala talaga siyang hilig sa mga paperworks dahil mas madali para sa kanyang mag-model. Wala siyang ibang ginagawa kundi ang mag-post at maglakad lang. Natigil siya sa isang envelope na mabasa niyang tungkol sa surrogacy. Napaayos siya ng pagkakaupo nang mabasa niyang pangalan ni Santino na sa sperm donor. He wants a baby? Hindi niya makapaniwalang saad. Napakunot siya ng noo. Akala ko ba'y may asawa na siya pero bakit may surrogate mother siya? Aniya pero napangiti siya sa nalaman na posibleng wala pang ang asawa si Santino. Pero nawalang ngiti na yon dahil ayaw niya magkaroon ng anak si Santino sa ibang babae. Ayaw niya may kahati siya at ang magiging anak nila. Pinicturean ni Bianca ang nilalaman ng papeles sa kanya ibinalik sa drawer ang mga ito at lumabas na ng office. Nakasalubong niya naman si Justin na bahagya pang nagulat. Paano ka nakapasok dun? Tanong pa niya pero nilampasan siya ni Bianca. Inalala naman ni Justin kung hindi niya ba nailak ang pintuan nang lumabas siya kanina. Dire-diretsong lumabas ng kumpanya si Bianca. Pupuntahan niyang hospital kung saan ginawang procedure para sa surrogate mother na kinuha ni Santino. Pagdating ni Bianca sa hospital ay naabutan niya si Doc Gestoni na mag-isa sa klinik nito. Nagulat pa si Doc Gestoni sa kanya dahil hindi man lang ito kumatok. May kailangan ka ba, ma'am? Tanong nito. Kung gusto niyo magpa-check up, this is not the right clinic. Dagdag pa nito pero seryoso siyang tinignan ni Bianca. Client mo si Santino Villafuerte, hindi ba? Diretso niyang tanong. Sumeryoso na rin ang mukha ni Doc Gestoni. Kinikilala ni Doc Gestoni ang babaeng nasa harapan niya dahil sigurado siyang nakita niya na ito. Who are you? Tanong niya. Hindi na mahalaga kung sino ako. Gusto ko lang malaman kung nasaan ang babaeng dinadalang magiging anak ni Santino Villafuerte. Galit nitong saad. Hindi naman nagsalita si Doc Gestoni dahil nasa kontrata nila na walang pwedeng makaalam ng tungkol sa surrogacy. Okay, fine. Hindi mo ko nakikilala? I'm Bianca Baker, international model, fiancé of Santino Villafuerte. Pinakita ni Bianca ang singsing na binigay sa kanya noon ni Santino. Nakilala naman na ni Doc Gestoni si Bianca pero hindi niya alam kung paniniwalaan niyang sinabi nito. Kung fiancé talaga siya ni Santino, bakit kailangan pa ni Santino na maghanap ng surrogate mother para sa magiging anak niya? I'm sorry, Miss Baker. Wala akong alam sa sinasabi niyo. Hindi ko pa nakikita sa personal si Mr. Villafuerte. Pagsisinungaling ni Doc Gestoni pero nilabas ni Bianca ang cellphone niya. Sa kanya ipinakita kay Doc Gestoni ang nakita niyang documents sa opisina ni Santino kanina. Natahimik naman si Doc Gestoni. Magsisinungaling ka pa rin ba sa akin, Doc? Ani ni Bianca. Mukhang hindi na maitatago ni Doc Gestoni ang tungkol sa client niyang si Santino. Nagtungo na muna si Doc Gestoni sa pintuan sa kanya ito nilak.
Binaba niya na rin ang munang mga kortina para walang makakita sa kanila ni Bianca. Naupo si Dr. Stoney sa katinignan si Bianca. Ano ba talagang relasyon mo kay Mr. Villafuerte? Seryosong tanong ni Dr. Stoney. Muling binuksan ni Bianca ang phone niya at pinakita ang picture nila ni Santino noong nag-propose sa kanya si Santino. Hindi ka pa rin ba naniniwala? Sabi ni Bianca. I just don't understand. Kung may fiancé naman pala si Mr. Villafuerte, bakit pa siya lalapit sa amin para gawin ang procedure at maging isang ganap na siyang ama? Naguguluhan niyang tanong. Can't you see? I already told you na isa akong international model, masyado pa akong busy sa karir ko. Kaya hindi ko pa maibigay sa kanyang gusto niyang anak. He's mad at me, kaya siguro naisipan niya na lang na magkaanak sa iba. Nagpunta ako dito para malaman kung sinong babaeng nakuha niya na maging surrogate mother. I just want to make sure na hindi niya aagawin sa akin si Santino. Pakiramdam ni Bianca ay masisiraan siya ng bait dahil sa nalaman niya. Magkakaanak na si Santino sa ibang babae. Napatitig naman si Doc Stoney kay Bianca. May niisip siyang idea na pareho nilang pakikinabangan ni Bianca. Napangiti si Doc Stoney na ikinakunot ng noon ni Bianca. Why are you smiling? May nakakatawa ba sa sinabi ko? Sabihin mo lang sa akin kung sinong babaeng yon. I just want to talk to her. Aniya pa. Calm down, Miss Bianca. I have an offer for you na alam kong ikakatuwa mo, saad ni Doc Stoney. Napataas naman ang kilay ni Bianca. What is it? Kalmado niya ng wika. Ang totoo niyan, nagkaroon kami ng pagkakamali. Yung surrogate mother na nakuha ni Mr. Villafuerte, hindi sa kanya nagawang insemination. Ibang babaeng na-inseminate. At ang babae na wala na siyang pakialam kung sinong ama ng batang dinadala niya. Hindi alam ng babae yun kung sinong ama ng ipinagbubuntis niya. Bakit hindi tayo gumawa ng plano? Ikaw ang magpapanggap na aksidente naming na-inseminate. Gagawa tayo ng drama. Siguro naman ay magaling kang mag-acting, hindi ba? Wika niya kay Bianca. Natahimik si Bianca but she wants that evil plan. But how about my baby? Paano pagbubuntis ko? Sigurado ka ba na hindi to papalpak? Santino smart. I'm sure na magpapa-DNA yon. Tanong niya. Hahanapin kong babaeng totoong dinadalang anak ni Mr. Villafuerte at yung ibibigay ko sa'yo. Lalong nagsalubong ang mga kilay ni Bianca. Are you sure about that? Ilang buwan na bang tiyan ng babaeng yon? Magtatatlong buwan. Hilaw namang natawa si Bianca. Sa tingin mo, maniniwala si Santino na bago silang ko pa lang ang 3 buwang bata? Ani ni Bianca. Hindi niya alam kung papayag ba siya sa gusto ni Doc Stoney. Desperado na rin si Doc Stoney dahil hindi niya alam kung anong kayang gawin ni Santino sa kanya at sa team niya. Bago ka manganak, umalis ka na muna ng Pilipinas. Palalabasin natin na premature ang baby mo. Isusunod pa rin natin sa buwan ng totoong anak ni Mr. Villafuerte. Ito na lang ang paraan para matakasan kung pagkakamaling nagawa ko. At alam kong pabor din sa'yo to para mabawi si Mr. Villafuerte. Pangdedemonyo pa rin ni Dr. Stoney kay Bianca. Napangisi naman si Bianca. Matalino ka rin. Kailan mo balak gawin ang plano mo? Kinuha ni Dr. Stoney ang phone niya saka ito binigay kay Bianca. Ibigay mo sa akin ang phone number mo, tatawagan na lang kita. Binigay naman ni Bianca ang number niya saka siya umalis na may ngiti. Hindi ka na makakatakas sa akin, Zephyr. Wala na akong pakialam kung magkakaanak ka sa ibang babae. Basta ako ang magpapalaki sa kanya. At ako ang kikilalanin niya magiging ina. E di happy family tayo. Everybody is happy. Masayang usal ni Bianca. Nang makaalis ng ospital si Bianca ay tinawagan niya naman si Lian. Kinuha nilang number ng isa't isa para may contact na sila. Sumagot naman kaagad si Lian kaya napagkasundo nilang magkita sa isang coffee shop. Nauna si Bianca sa coffee shop at matyaga siyang naghihintay kay Lian. Nang dumating si Lian ay masaya niya itong niyakap. Nakangiti naman si Lian. Kailan ka pa dito? Tanong ni Lian dahil hindi niya inasahan na sa Pilipinas sa si Bianca. Kahapon lang, magstay na ako dito. Masaya ka ba? Ani ni Bianca habang tuwang-tuwa silang dalawa sa isa't isa. Oo naman. Dito mo na ba ipagpapatuloy ang pagmamodel mo? Tanong pa ni Lian saka siya naupo. Oo, pero kapag may offer sa akin sa ibang bansa, tatanggapin ko pa rin. Pero dito na ako uuwi. Napangiti naman si Lian. Masaya siyang may kaibigan na naman siya. Ako ba talagang dahilan ng pag-uwi mo dito o may iba pang dahilan? Pang-aasar ni Lian na ikinatawa naman ni Bianca. May babawiin lang ako na pag-aari ko. 2 taon ko na rin siyang iniwan kaya babalikan ko na siya ngayon. Aniya, napangiti naman si Lian dahil alam niyang lalaki ang tinutukoy ng kaibigan.
Kung matyaga naman siyang maghihintay sa'yo, dapat mo lang talagang balikan. Bihira ng ganyang lalaki. Saad ni Lian na tila kinikilig naman si Bianca kapag nai-imagine niyang pakakasalan na siya ni Santino. Kapag ikinasal na ako, ikaw ang kukunin kong bridesmaid ko, ha? Excited na wika ni Bianca na mabilis namang tinanguan ni Lian. How about you? Kamustang love life mo? May boyfriend ka na ba? Kailan mo siya ipapakilala sa akin? Napansin naman ni Bianca ang wedding ring sa daliri ni Lian, kaya hinawakan niyang kamay ni Lian. You're already married? Tanong ni Bianca. Tinago naman ni Lian ang kamay niya sa ilalim ng lamesa. Nakagat niyang pang ibaba niyang labi. Ano ka ba? Hindi naman ako nagtatampo kung hindi ako na-invite sa kasal mo. Matagal tayong walang kontak sa isa't isa kaya okay lang. Sino naman yung maswerteng lalaking yan, ha? Kailan ko siya makikilala? Natutuwa pang wika ni Bianca. Next time siguro, medyo busy pa kasi siya ngayon. Pero wag kang mag-alala, ipapakilala ko siya sa'yo. Sagot naman ni Lian.